Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 9, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Yung mga gumawa sa kanya nito, impyerno kayo. Hanilet Avancenia, may mensahe sa mga nasa likod ng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Kabayanihan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong World War II, muling ginunita. Peak travel season na naman ngayong Semana Santa. Regulasyon sa pagdadala ng power bank sa mga eroplano, alamin. Bangkay ng isang Pinoy na nasawi sa lindol sa Myanmar, natagpuan na. 3 Pilipino nawawala pa rin. Sa sports, Alex Ayala sasagupa sa French Open para lumaban sa main draw ng Grand Slam. Sama-sama nating salubungin ang ating pinakabagong Korean Kapuso Oppa House guest, Kim Ji-soo! At sa showbiz, may bagong housemate si Kuya. Korean actor Kim Ji-soo pumasok na sa Big Brother house. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Bumanat ang common law wife ni former President Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa mga nasa likod ng anyay pagpapakulong sa dating Pangulo. Sa pagharap ni Hanilet at anak na si Kitty Duterte sa ilang taga-suporta na nasa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands itong April 8, sinabi nitong isang malaking pagkakamali umano ang ginawa ng mga nasa likod sa pagpapakulong kay FPRRD. Gumawa sa kanya nito, gabaan na ma'am. impyerno kayo. So, buti sa anak ko naging tarantado, magnanakaw, diba? Greedy yung kabila, ma'am. Greedy. Diba? Wala tinarong wala may wala. He's very happy to know na you're still here outside. Hanggang sa dulo. Every time you visit, he thinks na no one's outside anymore, but I do assure him that no, there's still people outside, and I told him. Mariing iginigiit ngayon na si dating presidential spokesperson Harry Roque ang umano'y nasa likod ng Peking Pulveron video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa joint hearing ng Triad Committee sa House of Representatives, ibinunyag ng vlogger na si Pebbles Cunanan na planado ang pagpapakalat ng video kasama si Roque at ilang pro-Duterte vloggers sa isang private dinner noong Abril ng nakaraang taon. Sa naturang Peking video, kitang gumagamit umano ng iligal na droga ang Pangulong Marcos. Ayon kay Cunanan, binanggit noon ni Roque na magaling umano siyang magpabagsak ng gobyerno na agad namang itinanggi ng dating tagapagsalita. Kasalukuyang may pending arrest warrant si Roque dahil sa ilang beses na hindi pagdalo sa pagdinig ng Kamara patungkol sa Pogos. Wala pa siyang pahayag kung haharap siya sa susunod na hearing. Lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na patay na ang isa sa 4 na Pilipinong naiulat na nawawala matapos ang lindol sa Myanmar noong March 28. Ayon sa Department of Foreign Affairs, positibong nakilala ang katawan ng biktima at naipaalam na ito sa kanilang pamilya. Sa Facebook post, malungkot na ibinahagi rin ng pamilya ni Francis Aragon na natagpuan na ang katawan ng kanilang bunsong kapatid na lalaki. Ang 38 anyos na si Francis ay nagtatrabaho bilang guro sa Myanmar. Isa siya sa 4 na OFWs na nawawala matapos gumuho ang kanilang tinitirahang condominium doon. Tiniyak naman ng gobyerno na nagpapatuloy ang paghahanap sa 3 pang nawawalang Pilipino. Sa tala ng Myanmar, lagpas 3,600 na ang namatay mula sa magnitude 7.7 na pagyani. Ngayong
Ngayong araw ng Kagitingan, muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga Pilipinong sundalong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Pero higit raw sa kabayanihan ay ang aral ng nagdaang digmaan na kailangan baunin ng bawat Pilipino para makamit ng buong bansa ang kapayapaan. Ang balitang ito ni Ian Maghanoy. Halos nagkulay aswul ang paanan ng Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan ngayong Miyerkules, April 9. Kasabay kasi ng paghanay ng mga natatanging mga Filipino World War II veterans ay ang mensahe ng katotohanan ng kanilang kabayanihan na kailanman ay hindi matatawaran. Nakiisa sila sa pagdiriwang ng ika-83 taon ng Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan at Korehidor, kung saan ginugunita ang pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tanda rin ito ng pagkilala sa mga sakripisyo at nagawa ng mga veterano ng digmaan para ipagtanggol ang bansang Pilipinas sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon. Mismong ang Commander-in-Chief na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si U.S. Deputy Chief of Mission Robert Ewing at Japanese Ambassador Endo Kazuya ang mga nanguna sa pagsaludo at pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan. Nagsaboy naman ng confetti ang dalawang Armed Forces of the Philippines chopper sa pangunguna ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang Pangulo dahil naman sa patuloy na pag-iral ng digmaan sa ibang mga bansa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umano natututunan ang aral na iniwan ng World War II. Kaya't ang hiling ng Pangulo ang kapayapaan ng bawat bansa. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. These are the lessons that we hope to have learned. Diin pa ng Pangulo, hindi lang daw sa pamamagitan ng kagitingan, kabayanihan, katapangan at sakripisyo na ipapakita ang pagsabak sa digmaan, kundi sa mga maliliit na bagay na ipinamamalas nating mga Pilipino tuwing may krisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians who made their own sacrifices. Because after all, as it has been said, they too serve who sit and wait. Ngayon din anya ipinagdiriwang ang kinabukasan ng Pilipinas habang baon ng aral ng nakaraan nang sa gayon ay makausad tayo sa kinabukasan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inatasan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na madaliin ang pamamahagi ng comprehensive social benefits para sa mga naulilang pamilya ng mga sundalong nasawi sa bakbakan noong World War II. Ibinaba ang direktiba kasunod ng pagbisita ng Pangulo sa tanggapan ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo, Quezon City, kasabay ng pagdiriwang ng ika-83 taong Araw ng Kagitingan. Kinilala ng Pangulo ang mabagal na pamamahagi ng benepisyo sa mga pamilya dahil daw sa maraming rekisitong hinihingi ng benepisyo. Ayon sa Pangulo, kailangan daw na paiksiin pa ang naturang proseso para mas mapabilis ang pamamahagi ng benepisyo. Sa nakita ko, ika ko sa kanila, ayusin na ninyo yan para madali ang proseso. Kung nakita naman, basta't maliwanag na KIA ang isang tao at talagang kayo ang pamilya, bakit paano pang kailangan natin gawin? Kaya sisiplehan po natin para po lahat ng mga dapat tumanggap ng tulong sa ating pamahalaan ay mabibigyan kaagad kapag sila ay namatayan, sila ay naabutan ng malas.
May paalala ang airline company sa mga pasahero ukol sa mga regulasyon sa pagdadala ng power bank dahil hindi na po pwedeng ilagay ang mga ito sa overhead bins. Alamin na para maging ligtas ang pagbabiyahe sa eroplano. Samantala, dahil non-working holiday ngayon, bumiyahe na ang ilang bakasyonista para hindi na makipagsiksikan pa sa mga pasahero sa kasagsagan ng Semana Santa. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Biyaheng Dubai si Susan para magbakasyon pero bago mag-check-in sa flight, pinabalutan muna niya ng plastic ang kanyang maleta, hindi lang para iwas gasgas, kundi para hindi mabiktima ng umunoy tanimbala modus. Siyempre, imagine yung bagay mo may tanimbala or ganyan, di ba? Yun pa yung pagkakaberya mo, di ba? Instead of makapunta ka, hindi ka makakapunta, di ba? Nauna nang nilinaw ng Manila International Airport Authority o MIAA na walang sangkot sa tanimbala sa hanay ng kanilang mga tauhan. Hindi man nagpa-unlock na interview, sinabi ng Office of Transportation Security o OTS Administrator Yusek Arthur Bisnar na na-inspeksyon na ang security measures sa NAIA ngayong Semana Santa. Sa tansya ng MIAA, posibleng umabot ng hanggang 155,000 ang arawang pasahero sa 3 terminals ng paliparan at inaasahan pang dadami sa susunod na linggo. Ayon sa isang low-cost airline company, as of April 9, 2025, may tinatayang 100,000 na ang kanilang flight bookings. So we're expecting a surge, an increase. 100,000 yung book na, but we're expecting more because yun nga, dun sa mga last minute na bumabiyahe. Baka ma-reach po natin approximately 150,000, Steve, right? Si Nanelos Viminda, itinaon ngayong non-working holiday ang biyahe papuntang Hong Kong at babalik sa Pilipinas sa Palm Sunday para hindi na makipagsabayan pa sa ibang mga bakasyonista. Yan. Pagpuno na i-stress na ako. Ipinalala rin ng airline company ang bagong mga regulasyon sa pagdadala ng power bank sa hand carry items. Pinapayagan lamang dalhin ang mga power bank na hanggang 100 watt-hour capacity. When they fly, ulitin lang po natin, ilagay po nila sa seat pocket in front of them o di kaya sa hand carry sa ilalim po ng upuan. Hindi po natin ini-encourage na ilalagay po itong power bank dun sa overhead bins. Bukas Huwebes ay inaasahang mag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa NAIA at mga pantalan para siguruhing maayos ang magiging lagay ng pagbiyahe ng mga pasahero sa Semana Santa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umabot na sa higit 1,000 special permits ang na-issue ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga provincial buses bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, ito ay para matiyak na may sapat na masasakyan ang mga pasahero. Valid ang mga special permit na ito mula yan sa Biyernes April 11 hanggang sa April 27. Barangkada na rin ang random inspection ng ahensya sa iba't ibang uri ng public transportation para matiyak na sumusunod sa standards ang mga ito at ligtas na maibabiyahe ang mga pasahero. Kasunod ng isinagawang inspeksyon sa project site, inutusan ni Transportation Secretary Vince Dizon na bilisan ang pagsasaayos ng tren mula Metro Manila hanggang Bulacan. Target ng Department of Transportation na mapabilis ang North-South Commuter Railway o NSCR project para masolusyonan ang hirap sa biyahe ng mga commuter. Anya oras na matapos ito, magiging 30 minutos na lang ang travel time mula Metro Manila hanggang Malolos, Bulacan. Sa mas malakas na koneksyon ng Metro Manila at Central Luzon, daraan ng tren sa mga estasyon sa Marilao, Maykawayan, Bocaue, Balagtas at Giginto. At magpapatuloy ito hanggang sa Clark, Pampanga. Mas maraming residente ang inaasahan pang lilikas dahil sa matinding ashfall na nararanasan ngayon dulot ng pagputok ng bulkang Canlaon sa Negros, ayon sa Office of Civil Defense. Sa tala, nasa halos 2,000 pamilya na ang nasa 22 evacuation centers. Ayon kay OCD spokesperson Chris Noel Bendijo, minomonitor na ang mga residente sa Bago, Canlaon, La Carlota, La Castellana at San Carlos kung saan nabalot na ng abo ang mga bahay at kalsada. Mababa ang visibility sa ilang lugar habang nililinis na ng mga residente ang kanilang tahanan. Tiniyak naman ng OCD na nagpapadala na ng water trucks at filtration units ang mga LGU, kasabay ng bigas at face mask sa mga apektadong residente.
Nakahanda na rin ang ahensya sakali mang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Canlaon. Nakafocus ngayon ng National Anti-Poverty Commission sa Region 8 at iba pang probinsya sa Visayas kung saan pinakamarami ang naitalang nagugutom base sa pag-aaral ng social weather stations. Ayon nga sa survey ng SWS, nasa 27.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng hindi voluntaryong gutom sa nakalipas na 3 buwan na pinakamataas mula ng magpandemya. Pinakamataas ito sa Visayas na nasa 33.7%. Tinutulungan ng NAPC ang mga LGU para makabuo ng local poverty reduction plans at mapatupad ang mga programa ng gobyerno laban sa gutom. Kabilang na ang Walang Gutom program ng DSWD at livelihood projects ng DOLE. Layo ng ahensya na mas palakasin ang ugnayan ng national at local government para masaklaw ang pinakaapektadong mga komunidad. May mga regions na mataas talaga yung poverty incidence. For example, sa Visayas, mataas yung Region 8. So, nakapokus tayo dyan at yung magnitude of poverty naman, yung karamihan ng tao ay nasa ibang probinsya din sa... Bumaba ang fertility rate sa bansa pero hindi ito ikinakabahala ng Department of Health dahil para kay Secretary Ted Herbosa, senyales ito ng pag-unlad. Sa symposium ng Food and Drug Administration sa Muntinlupa, sinabi ni Herbosa na lahat ng umaayos na ekonomiya tulad ng Japan at Singapore dumaraan sa population decline. Bago ang pandemya, nasa 2.1 ang fertility rate ng Pilipinas. Pagkatapos ng pandemya, bumaba ito sa 1.9. Ayon sa kalihim, nasa tinatawag na demographic sweet spot ang Pilipinas at maraming kabataan ang pwedeng lumikha ng trabaho at kita sa ekonomiya. Paliwanag pa niya, marami sa mga nasa urban areas ang nag-aalinlangang magkaanak dahil sa gastos. Masa naman siyang mababawi ito ng mga pamilyang nasa mababang antas ng ekonomiya. Sa ibang balita, muling may namataan ng Philippine Coast Guard na isa pang Chinese research vessel sa karagatan ng Cagayan. Ito ay kasunod nga ng naunang paglitaw ng katulad na barko sa Batanes noong April 2. Nakamonitor ang Coast Guard sa galawan ng barko, bagamat hindi patukoy kung nagsasagawa ito ng marine scientific research, lalo't wala raw itong maayos na navigation pattern. Samantala, iniimbestigahan din ng Coast Guard ang mga Pinoy vlogger at influencer na nasa China at posibleng binabayaran para magkalat ng fake news patungkol sa West Philippine Sea. Some of the influencers there that I mentioned, based on their social media posting as well, they're saying that they are also in China right now. So it's staying in China and amplifying the lies and disinformation of the People's Republic of China. Ikinasal na ang pangalawang anak ni Marjorie Barreto at Dennis Padilla na si Claudia Barreto sa longtime boyfriend nito na si Basti Lorenzo, anak ng isang business tycoon. Isinagawa ito sa isang private ceremony nitong Martes. Sa ilang uploaded photos sa social media, makikita na simple pero elegante ang tema ng kasalan. Kabilang sa principal sponsors ang married couple na sina Richard at Lucy Torres Gomez. Best wishes for today and beyond, Claudia and Basti. Susunod, Commission on Elections sinita ang ilang kandidatong may double meaning sa kanilang pangangampanya. At sa sports, world number 73, Filipino tennis player Alex Ayala sasagupa sa French Open para lumaban sa kanyang unang Grand Slam. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang isang 23 anyos na lalaki matapos pasukin ng basta-basta ang Taal Basilica sa Batangas habang nakamotor. Sa viral na video, dire-diretsong ipinasok ng rider ang kanyang motor kasama ang kanyang girlfriend sa loob ng simbahan. At hindi lang po ipinasok doon, idiniretso pa mismo sa harap ng altar. Hindi pa riyan natapos, umupo pa ang lalaki sa upuan ng pari. Itinaas ang paa at pumalakpak pa.
Umalma naman ang maraming Katoliko dahil sa nila'y paglalapastangan sa simbahan, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Git ng suspect, inihatid niya lang daw ang kanyang partner. Maharap naman ang lalaki sa kasong offending religious feelings sa ilalim ng Article 133 ng Revised Penal Code. Paliwanag ng pulisya, isolated case lamang ito at iniyak na ligtas ang mga deboto sa kanilang lugar ngayong Semana Santa. Patuloy ang pag-call out o paninita ng COMELEC sa mga kandidatong hindi sumusunod sa kanilang campaign guidelines. Kung hindi kasi speech na nababahiran ng kabastusan, campaign jingles naman na may double meaning ang mga naitatala nilang paglabag. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Ito ang bahagi ng campaign jingle ng vlogger at Manila 3rd District Congressional Candidate na si Mocha Uson. Pero imbis na kagiliwan ng publiko, inulan ito ng batikos. Sexually suggestive kasi ang dating nito ayon sa Commission on Elections. Sa ad ng poll body, karaniwan ang layo ng mga political campaign jingle ang makuha ang kiliti at tumatak sa mga botante. Pero dapat ang mensahe nito direkta sa plataporma at adhikain ng kandidato. Sa sulat na ipinadala ng COMELEC kay Uson, sinita nila ito at sinabing ang anumang sexually suggestive element sa pangangampanya ay maaring maging dahilan para malihis sa mga seryoso at kritikal na diskusyon, gaya na lang ng usaping pulisiya, governance at kapakanan ng mga komunidad. Dapat siguro mas mataas na konti nga yung discourse na meron tayo pagka po nasa entablado, sapagkat meron po tayong mga nanunood na mga naniniwala sa atin, mga bata, kabataan, na maaaring pag lumaki, baka akala po nila kasi ay tama. Kaugnay nga nito, naglabas din si Uson ngayong Miyerkules ng sagot sa sulat ng komisyon. Sa kanyang ibinahaging post, sinabi niyang pinatigil niya na sa kanyang campaign team ang paggamit sa naturang jingle. Nire-review na rin ng kanyang team ang lahat ng kanilang content para matiyak na nakasunod na ito sa guidelines ng komisyon ngayong campaign season. Samantala, tila walang pahinga ang publiko sa pagkadismaya sa mga kandidatong nagiging bastos na sa kanilang pangangampanya. Pinagpapaliwanag naman kasi ngayon ng COMELEC si Davao de Oro Representative at tumatakbo sa pagkagobernador na si Ruel Peter Gonzaga. Ito'y dahil sa kanyang bastos at malaswang pahayag sa mga kababaihan at byuda sa iba't ibang public at political events. Wala pang sagot ang kampo ni Gonzaga patungkol dito. Ito na ang ika-4 na show cause order na inisyu ng COMELEC ngayong election season sa bansa. Kaya paalala ng komisyon, maging matino sa pangangampanya at respetuhin ang bawat botante. Alinsunod na rin sa kanilang anti-discrimination and fair campaigning guidelines. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Inilantad ng Commission on Elections na tinarget ng cyber attackers na ma-hack ang website ng komisyon. Pero bigo ang mga ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, aabot sa halos 60,000 attacks ang natanggap ng COMELEC. Nakaramihan galing sa Middle East at South Africa ang mga IP address kung saan target ang Online Voting Accounting System o OVCS. Paliwanag ni Garcia, posibleng gawa pa rin ng mga hacker dito sa Pilipinas ang mga aktibidad. Inaasahan din ng COMELEC na tatargetin ng cyber attacks ang precinct finder ng komisyon. Nalilitaw 2 linggo bago ang May 12 polls. Patuloy naman ang proteksyon ng COMELEC sa election system. Hindi na lang empleyado ngayon ang nasa work from home setup dahil pati mga scammer naglilipatan na rin sa online operation. Ito ngayon ang isiniwalat at babala ni Senator Sherwin Gatchalian dahil matapos ang serye ng mga raid sa mga iligal na Pogo Hubs, nakakatanggap ang tanggapan ni Gatchalian ng impormasyon kung saan nakakalat na raw ang mga scammer at nag-ooperate na
ng remote o yung work from home style. Aba, dagdag ni Gatchalian, lumiliit na ang mga grupo ng scammer pero mas bumibilis ang kanilang kilos online at mas mahirap na ring maberipika. Panawagan ng senador sa mga ahensya, higpitan ang bantay sa online activities at tiyakin na hindi makalulusot ang bagong galawan ng mga scammers. Nagtalaga na ng officer in charge sa PNP Eastern Police District matapos masangkot sa 85 million pesos na hulidap modus ang ilang tauhan nito. Sa surprise inspection, sinabi ni NCRPO Chief Anthony Aberin sa mga tauhan ng EPD na kailangang alisin ang mga tiwali sa kanilang hanay. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Wala po tayong sasantuhin dito and we will not tolerate it. How can we cleanse NCRPO? Ito ang mga kataga ni Police Major General Anthony Aberin sa kanyang surprise inspection sa mga tauhan ng Eastern Police District o EPD. Ito'y isang linggo matapos masangkot sa hulidap modus ang 8 tauhan ng EPD Special Operations Unit o SOU kung saan tinangay ang 85 million pesos in cash at alahas ng isang negosyanteng Chinese sa Las Piñas. Nakakulong na ang 8 sangkot na pulis at nirilibang mahigit 30 tauhan ng SOU pero hanggang ngayon hindi pa rin nagre-report ang hepe ng EPD SOU. Hopefully, one of these days sana lumutang na siya para at least to shed light on what happened. Ipinag-utos na rin ni Aberin ang malalimang investigasyon at isinasa ilalim sa technical analysis ang mga cellphone ng 8 personnel. Ito'y para malaman kung sino pa ang mga sangkot sa robbery extortion o kung may mas mataas na opisyal na nag-utos nito. Itinalaga naman bilang officer in charge ng EPD si Police Colonel Leonard Luna matapos marilib sa pwesto si Police Brigadier General Villamor Tulyao. Maging disiplinado at iwasan na ma-involve sa any illegal activities directly or indirectly. So trabaho lang kami. Dapat pamarisan ng mga taga Eastern Police District yung mabubuting gawain at huwag pamarisan yung gumagawa ng masama sa ating publiko. Binigyan naman ng parangal ang mga tauhan ng EPD na may katangi-tanging accomplishments. Hindi man po pwedeng galit-galit na lang palagi. So kung magandang ginagawa mo, you will be rewarded of course. Kung may ginawa kang kalokohan, dapat panagutin mo. You will be subjected for investigation. Samantala, dumating na ang order ng bagong magiging mga tauhan na bubuo ng EPD SOU pero dadaan muna ang mga ito sa background check para matiyak na walang bahid ng anumang kaso o kinasasangkot ng illegal na gawain. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sasabak na ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa kanyang kauna-unahang Grand Slam tournament. Kumpirmado na nga ang paglahok ng 19-year-old sa main draw ng French Open sa Mayo. Bagamat may 3 kampyonatong hawak sa Ayala sa Grand Slam Juniors. Ito ang unang beses na nag-qualify ang ating pambato sa seniors division ng naturang events. Ang Grand Slam tournaments ay ang 4 na pinakamalalaking tennis tournaments ng International Tennis Federation. At first time, nakapasok si Ayala sa main draw ng Grand Slam dahil yan sa kanyang pagkakapasok rin sa top 100 rankings. Salamat sa kanyang matagumpay na Miami Open semifinal finish. Susunod sa Balitang Showbiz, may bagong guest housemate si Kuya na pumasok sa Big Brother house. At SB19 at Lola Amor nag-collab para sa isang bigating bagong awitin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nakipagkulitan na sa loob ng bahay ni Kuya ang bagong guest housemate na si Kim Jisoo. At SB19 at Lola Amor nag-collab sa bagong awiting Dance with My Mistakes. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Opa, in the PBB house? Trending ngayon ang bagong guest housemate sa bahay ni Kuya. Yan ay walang iba kundi ang South Korean actor na si Kim Jisoo. Sama-sama nating salubungin ang ating pinakabagong Korean Kapuso Opa House
house guest, Kim Ji-soo! Kim Ji-soo, go ahead! Start your club! Hello! Annyeonghaseyo! Nagpasample rin si Jisoo ng kanyang alam na Tagalog word. Ako po Kim Ji-soo, mabuhay, and guwapo. Kilala si Kim Ji-soo na gumaganap sa mga hit Korean drama series gaya ng weightlifting fairy Kim Bok-joo, Strong Woman Do Bong-soon at marami pang iba. Welcome sa bahay ni Kuya Jisoo and good luck sa iyong task! Samantala, SB19 versus Lola Amor. Nagpasiklaban sa The Moves ang King of Pop na SB19 with OPM rock band Lola Amor sa pinaka-latest single nitong Dance With Mistakes. Sa TikTok, mapapanood ang showdown ng dalawang mahuhusay na artist. Hindi lang pangkantahan, kung hindi, maging sasayawan. Parehong smooth sa galawan. Go, go, go! SB19 at Lola Amor. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Trending nga ang kantsaw na anong ulam? Pero ang batang ito po may sariling opinyon kung bakit ayaw niyang kumakain lagi ng gulay. Panoorin. Paano ulam? Gulay? Pampahaba ng buhay. Gulay na naman, pampahaba naman ng buhay. Kumain naman tayo ng karne, baka hindi na tayo mamatay. Kung kayo ay may kwentong kakaiba mo, kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng Amerika na si Theodore Roosevelt. Ang sabi niya, mas malalim ang alam sa nakaraan, mas handa ka sa hinaharap. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, magkialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.